So, ito na nga. Shoutout sa lahat, no? Hello po sa lahat ng buong team Kalingap dyan. At syempre sa lahat ng mga supporters at sa mga fans ni Daddy Frankie. Hello po sa inyo. Mingalab shoutout po. Miss Sims Live po at saka Wow Live TV. Ito po yung first reaction po ang gawin namin. Hindi mo na kami gagamit ng video siguro, no? Pero alam ko namang, alam nyo na siguro kung anong naging, kasi nagkaroon ng kunting issue eh. Pero bago tayo magsimula guys, syempre wag natin kalimutan suportahan ang buong team Kalingap. Kasi reactor po kami ng Kalingap. Kuya Val Santos Matubang, Kalingap Prab, Atid na Vlogs, sa lahat ng mga Kalingap reactors and Kalingap charity vlogger. Syempre suportahan nyo din po ang walang iba, si Daddy Frankie, na talagang sabihin natin isa rin sa mga sabihin natin gaya kay Kuya Val na talagang tumutulong sa mga naghihikahos. So yun na nga guys, no. Mayroon itong pakinggan dito kasi nag-viral din tong isa sa mga ni Daddy Frankie. Pero bago ko magsalita guys, pwede ko munang simis-simis-simis ko na magsalita. Anong masasabi mo? Wait lang, hinahanap ko yung Ituloy ko na lang. So shoutout sa lahat ng mga andyan, no? About dito sa may nag-message daw kay Daddy Frankie na nagpakilalang kamag-anak daw siya ni Oliver or something like na pinsan. Kasi ito, mayroon ting papakinggan dito. Lapit ko lang dito. Mayroon ting papakinggan dito na may something like na nag-comment. Ganyan. Si Angelo. Ako si Angelo ang pangalan na nagpakilalang siya parang pinsan or kamag-anak nila ni Oliver. Feeling ko hindi talaga to pinsan. Ano lang to, viewer. 17 viewer. Viewer na so, yun yan. Pakiramdam niya na may karapatan yung mga kapatid sa pera ni Oliver. Kasi hindi kasi dumating na sa puntong na-interview na rin ni Daddy Frankie yung mga kapatid ni Oliver eh. Tsaka itinanggi nila at hindi na kilala kung sino yung si Angelo. So yun yun. So much better pakinggan muna natin guys. Ko na gumaling na siya. Opo. Kasi kung gumaling na siya, bigay ko yung pera. About to sa pera kasi marami kasi nag-ambag-ambagan guys maraming naawa kay Oliver nung ni Ballpoint Man, isa ko rin yung kaibigan, tapos binigay kay Frankie. So maraming naawa, maraming gustong tumulong, so may nagpapa-GCash or may nagpapadala. So umabot ng 100k. So ganito na nga, parang may nag-comment na nga at dito na nga nag-comment ng isang hilo na kung pwede lang daw yung naipon na pera habang nagpapagamot si Oliver ay ibibigay daw sa kanyang mga pinsan, o which is doon sa mga kapatid ni Oliver. So ano masasabi mo? Hindi pwede. For me, hindi na ako papayag sa ganun. Pero bago ang lahat, pakinggan mo natin. Nag-i-manage yung sarili, magagamit na siya para sa sarili niya. Dahil sinabi ko mga kababayan, para kay Oliver. Pero ang problema ito mga kababayan, may pagkadating namin dito, na-notify po ni Kuya Ken yung message galing kay ako si Angelo. Ako si Angelo. Yeah. May message po siya mga kababayan. Message pa lang. Sabi ni Angelo, Daddy Frankie, concern lang po. Pakibasa nga bro. Yan. Yun ang sinabi niya mga kababayan. Para basahin ni Kuya Ken. Concern lang po. So ibig sabihin, concern sila kay Kuya Oliver. Bro, para mas maliwanag, basahin sa akin Daddy Frankie, parang hindi siya concern kay Oliver, concern siya sa pera. O meron siyang after sa pera. Kasi concern siya sa pera na baka wala siyang tiwala kay Daddy. Pwedeng sabihin dito na walang itong taong to walang tiwala sa Daddy Frankie. Sa madaling salita. Ganyan. Sabi ni ako si Angelo, Daddy Frankie, concern lang ako, total wala na sa inyo si Oliver. Ibigay mo na lang sa mga pinsan ko yung pera ng kapatid nila. Ano sabi? Ulit? Ibigay mo na lang sa mga pinsan ko yung pera ng kapatid nila. Yan, sa pinsan ko ng kapatid nila. So ibig sabihin, kamag-anak nila sa Angelo, or sabihin natin nagpapanggap lang ng kamag-anak. Kasi naitanong na rin yan ni Daddy Frankie sa mga kapatid ni Oliver na hindi nila kilala or wala silang kamag-anak na Angelo ang pangalan. So sabihin natin isa lang to sa mga viewer ni Daddy Frankie. Viewer na walang tiwala. Para pati sila matulungan mo. Total, wala na sa puder mo si Oliver. Hindi naman sa inyo galing yung pera. Yung mga nanonood... Oh, hindi naman.
hindi naman inangkin ni Daddy Frankie in the very first place ang pera, kasi sinabi ni Daddy Frankie na may nag-ambag-ambag, may nagpapadala talaga para kay Oliver, di ba? So naman, ang Kung nagbigay ng para pera sa na akin, yan, more like, in the first place, kung may interest si Daddy Frankie sa pera na yan, hindi na niya sasabihin sa madlang people, sa Oo, kasi viewers. unang-una, Hindi na siya mag-update. kung may interest man si Daddy Frankie sa pera, at alam ko namang hindi mangyari yan kasi talagang matulong yung tao yan si Daddy Frankie, hindi na yan mag-update at hindi na yan sasabihin ni Daddy Frankie on air o sa kanyang mga upload na may naipong pera na ganun kalaking halaga, di ba? hindi sa'yo galing. Ano pa ba gagawin mo sa pera na yan? Iba naman ang nag-aalaga at nagpapagaling kay Oliver. O na nga, iba ang nangangalaga, iba ang nagpapagaling ka Oliver. So for me, kung ako lang si Daddy Frankie, kung ako masunod, hindi ko ibigay sa mga kapatid ni Oliver. Kasi yung pera na yan, nagpadala yung mga tao na yan para kay Oliver at hindi para sa mga kapatid niya. So kung ako si Daddy Frankie, ang gagawin ko, hihintayin ko na lang nagagaling si Oliver. Yun yung bago ko ibigay yung pera. Yun yung. Pero yung sa ganun nga, sa ngayon na si Oliver nagpapagaling pa, tapos yung pera na kay Daddy Frankie, ang gusto ng commentator na to, pero hindi ko alam kung kung kamag-anak ba talaga to or something like nagpapanggap lang. For me, dapat siguro ang maghawak ng pera, walang iba kundi si Daddy Frankie, kasi si Daddy Frankie lang mismo ang nakatulong kay Oliver. At bakit ko ibigay sa mga kapatid? Hindi naman sa may duda ako sa mga kapatid or wala akong tiwala. Mas maganda yung nasa akin yung pera kasi legit talaga na hindi magagastos. Kasi para yun kay Oliver. Am I right? True. O, di ba? Sumama lang siya sa video ko para makinig. Maiinang mapakinabangan ng mga kapatid yan. Hindi. Mapakinabangan ng mga kapatid niya. Hindi pwede ang mga kapatid niya ang makikinabang sa pirang ibinigay ng mga tao na yung tulong na yun na para kay Oliver. Hindi pwedeng mga kapatid niya ang makikinabang diyan. Mismong para si sa Oliver. akin kasi, kasi yung pera na yan, binigay yan para kay Oliver, para sa para sa alam mo yun, kung si Oliver ay nag-stay pa sa kila Daddy Frankie, meron silang pang gastos-gastos. Meron sa paggastos-gastos. And then, kapag, pagka gumaling si Oliver, kahit pa paano, pag gumaling siya, meron siyang pang start, di ba? Basta Panimula. Basta may pira si Boss Oliver, kung sakaling gagaling si Oliver, darating ang panahon na nagagaling naman talaga yan kasi sabi nga nagpapagaling or something like pinapagamot na. So yun. So itong comment na to, hindi for me, hindi ko sang-ayon na ibigay na lang sa mga kapatid kasi unang-una, binigay ang pira na yan para kay Oliver, hindi para sa kanyang mga kapatid. Tsaka si Oliver ay buhay pa. May pag-asa siyang gumaling. So antayin yung araw na gagaling siya at yung pera niya ay hawak-hawak ni Daddy Frankie. Safe yan. Nothing more, nothing less. Walang bawas yan. Baka nga madagdagan pa ni Daddy Frankie yan. Yes, siguro. Diba? Madagdagan pa. For sure dagdagan pa ni Daddy Frankie. Kung alam mo yun, kung makita na ni Daddy Frankie yung progress ni Kuya Oliver, lalo na pag nakita ni Daddy Frankie na kaya na niya talaga, 'di ba? Like yung magiging normal na siya ng tuluyan. For sure si Daddy Frankie mismo ang gagawa ng paraan para makapagsimula siya ng normal, yung maayos. Yung maayos na buhay. Yes, yung maayos na buhay. Makapagsimula sa uno. At least may konting negosyo, kung ano mang negosyo, or kahit papano ay manatili mo na siya sa poder ni Daddy Frankie para mas masubaybayan, maobserbahan. Tama. Kasi kung guys, intindihin natin tong comment ng pangalang Hilo. Ando na yung unang-una masasabi kong wala siyang tiwala kay Daddy Frankie or may nagdududa siya na magastos yung pera. Yun. Hindi po yun. Charity vlogger po yun. And tandaan mo ang Hilo, hindi sa inaaway kita, binabash kita, sagutin lang kita. Charity vlogger po ang isang Daddy Frankie at marami nang natulungan yan kung manood ka sa kanyang mga vlog. Kung interesado man si Daddy Frankie sa pera, dapat hindi niya yan sinabi sa kanyang mga vlog.
Oo, kasi magko-question yung Maki-question siya, di ba? Magko-question yung Mm. ano niya yan, yung pangalan niya, siya mismo, na Oo. saan yung perang sinabi mo, bakit wala? Oo. Na pwede naman na in the first place na itago na lang niya at walang sino mang makakalam sa atin. Yes, tama. Anyways, kung ibibigay naman sa mga kapatid ni ni Oliver, magagastos nila kasi kita nyo naman yung sitwasyon na talagang pag ganyan, magagastos talaga. Magagastos talaga. Yung actually na ano rin doon sa sinabi sa kapatid ni Oliver na pero guys panawagan lang po, wag niyo i-bash yung mga kapatid ni Oliver kasi So far balita ko naman, binabash daw. So far naman, ano naman yung mga kapatid ni Oliver sa napapakinggan ko eh. Kumbaga hindi pa sanay sa social media, parang nagugulat pa sila. Hindi, wala naman din silang masyadong interest sa pera. Pero kung intindihin mo ng mabuti, Kung para sa akin, depende na lang kay Daddy Frankie. Kung hindi namin sinabi nitong may interest yung mga kapatid ni Oliver sa pera, no, pero ang point of view lang kasi dito, kung sino ba talaga dapat mag-handle or magtago ng pera, si Daddy Frankie ba or yung mga kapatid? I think deep inside talaga, yung mga kapatid, gusto nila yon. Pero syempre, for me, kung ang mga nahihiya kapatid sila sa part na silang mag-ano. marami silang pagkukulang kay Kuya Oliver. Yes. About sa pagkukulang talaga, shoutout sa mga kapatid ni kahit sinong tanongin, malaki ang pagkukulang nyo sa kapatid nyo. Tsaka sa sa sitwasyon na yun. Pero syempre, hindi rin natin masisi ang mga kapatid ni Oliver nang dahil din siguro sa hirap ng buhay. siguro sa hirap ng buhay. Dahil sa hirap ng buhay, kaya sabihin natin yung pangungusap na medyo napabayaan nila ang kanilang kapatid na may lubhang naramdaman. So about sa pera, for me, mas okay pa na si Daddy Frankie ang magtago kasi for sure kung gagaling soon ang isang Oliver, alam ko madagdagan pa yan kasi kung mismong kapatid ang magtatago, hindi naman sa sinabi kong may duda ako or wala akong tiwala. For sure talaga na sabihin natin magagamit nilang pera nang dahil na rin sa sitwasyon sa kanilang kanilang pamumuhay. Kung baga, hindi na rin yan kailangang itanong pa ako. Oo. Sabihin mo, nasaan ang pera? Oo. Nagkatiwala ako sa iyo. Alam mo naman yung sitwasyon ng tao na di ba? kailangan din ng pera. Pag mandyan yung pera, talagang hindi pwedeng titigan na lang. So, play pa natin. Haba ng concern niya, no? So yun mga kabayan po natin, lumaliwanag Kasi ko, ano? upload kasi ni Yung message ko tawag ni lang. ako si... Saan ba yun? So hindi Wag na natin yan. i-play guys. So yun ang about naman dito na banggit rin, natanong rin ni Daddy Frankie yung yung di ba yung halimbawa for example nagpapagaling si Oliver, di ba mayroon na yung family visit, di ba mga ganyan. Natanong din niya sa mga kapatid ni Oliver na yung isang babae nga parang hindi pa sure kung maka-visit, gawa nga na rin ng may mga anak siyang maliliit. So doon pa lang masasabi ko na dapat ate paglaanan mo ng oras, bigyan mo rin ng oras yung kapatid mo kasi kailangan niya yon na yun, malaking tulong yon sa agarang pagaling niya. So yun lang yun. Basta about sa pera naman, ito naman yung pinakapunto dito about sa pera. Kasi, like for example, kaya din sinabi nun, kasi siya, for example, may anak siyang maliit, and then, baka yung asawa niya is nagtatrabaho, sinong mag-alaga sa anak niya pwede, maliit? di ba? And hindi rin klaro doon na ilang days ba mag-banding, ilang days ba bumisita doon. Like for example, kung isang araw lang naman, Pwede siguro. itaon na lang siguro sa day off, 'di ba? At Ganun. least may makapag bantay sa anak niya. Dahil hindi naman pwedeng hindi ba yung mga anak maliliit pa, baka bawal diyan sa center na 'yan. Basta para sa akin yung nag-comment na yan, hindi ko naniniwala na pinsan or kamag-anak nila ni Oliver yan kasi unang-una hindi kilala ng kanyang mga kapatid. About naman sa pera, dyan sa nag-comment, huwag ka magduda kay Daddy Frankie kasi hindi po ganong tao si Daddy Frankie na naghahabol lang sa pera. Kasi talagang kilala ko na si Daddy Frankie nung nagsisimula pa lang yan, nung hindi pa ganyang kalaki ang kanyang subscribers, talagang matulungin na talaga yan. Talagang nasa puso na niya ang pagtulong sa mga taong nangangailangan ng tulong. Ulitin ko ulit, kung sino dapat magtago ng pera, for me si Daddy Frankie. For me din, si Daddy Frankie. Hindi naman sa wala akong tiwala. Ulitin ko, hindi naman sa walang tiwala ako sa mga kapatid o pagdududa, pero
malaking posibilidad na magamit nila ang pera or hindi maubos pero mababawasan nila ang pera. Pero Well, for me, na, Olay pa, ano? nakadepende na lang din sa mga ilang sponsors o sa mga sponsors ni Oliver kung bibigyan nila ng konti yung pamilya. Kasi Depende, tama. Depende na lang din sa mga sponsors. tayo Ngayon, naman yung sitwasyon. maganda din yung nagawa ni Daddy Frankie na interview niya yung mga kapatid ni Oliver. At least, kung makita ng mga sponsor na karapat dapat rin bang tulungan ang mga kapatid ni Oliver, di ba? Nang dahil sa sitwasyon ng kanilang pamumuhay. Yes. Well, actually, naintindihan ko naman na nakulong nila si Kuya Oliver doon. Pero, ang isang bagay lang is parang sobrang napabayaan nila sa part na hindi na nga nila nalilinis. Di ba? Oo. As in, parang mas Nangamoy na talaga. mas ano pa yung baboy eh. Mas okay pa yung bahay ng baboy eh. Kasi umaga't hapon pa eh, nililinis ng mayari yan. Nakalawalan na doon yung mga dumi ng ano, di ba? So, andun yung nandidiri din talaga siguro silang hawakan si Oliver. Oo, siguro. Puti Kasi na lang ilang na... taon nang naging ganon. Oo. Matagal Pero, matagal mo lang taon. Alam mo yun, sa totoo lang, kasi akala ko ang kapatid ni Oliver is kung mga babae-babae lang, hindi talaga kaya. Oo. Pero may mga lalaki pala, so kayang-kaya nila yon na pagtulungan. Pero nga kasi siguro, alam mo yon, may mga kanya-kanya na silang ginagawa sa araw-araw para mabuhay. May kanya-kanya pamilya Maghanap na. ng pangkabuhayan or paano magkapera. Hindi talaga matutukan nila si Oliver. Pero like, as in na ganun kahabang panahon na andoon na walang linis-linis, basta lang bigyan nila ng pagkain, malaking malaking pagkukulang, malaki ang pagkukulang nila kay Kuya Oliver sa puntong yun. Tama po. Pero, yun na nga. Pero hindi ko pa rin sila, hindi mo sila dapat sisihin o something like na hindi rin dapat i-bash ng mga ng ibang mga tao or ng mga fans about kay Oliver, yung mga kapatid niya. Hindi rin pwedeng kasi hindi pa natin alam kung ano yung buong sitwasyon ng kanilang pamumuhay, kung bakit gano'n ang nangyari, napabayaan nila. Kasi yung words na napabayaan, totoo talaga yun. Napabayaan naniwala ako nung mga unang panahon yun, like for example, parang nanlalaban, parang daw ata, ano ba? Dapat kasi nung una pa lang, talagang siguro pinamintag na lang na dapat, no? Kung wala kang kakayahan nga. Sa bagay, kung kulang ka sa, kung kulang ka sa pera. Actually, meron medyo din mahirap. kaming gano'n na sitwasyon, pero hindi siya like kinulong. Ang lang niya is, ayaw niya magdamit. Yung mga damit niya is mga dahon-dahon, para tuloy siyang naging sinaunang tao ang purman niya. Pero mag-ingat ka kasi minsan kapag may tupak yan, nangahabol. Tsaka ulitin ko lang din, maganda na rin yung nagawa ni Daddy Frankie na na-interview yung mga kapatid ni Oliver. Malay natin na may mga sponsors dyan na gusto na rin tumulong dyan sa mga kapatid ni Oliver. Pero pagdating sa pera, Pero feeling ko kasi malayo ang loob din ng mga sponsors. Dahil sa sitwasyon nga. Dahil sa siguro. malaki talaga yung pagkukulang nila kay Kuya Oliver. As in, baka ilang beses din niya na... Pero wag niyong i-bash guys yung mga kapatid ni Oliver, at least lang. So, wag niyong i-bash. lawakan niyo na lang. Try to pag-intindi. understand, tapos lawakan niyo yung kung papahabain niyo pa ang pangunawa. So yun na lang. O about sa pera, for me, mas okay sa akin na si Daddy Frankie ang magtago ng naipong 100k. Hindi ko magkano man yon, o dapat si Daddy Frankie Baka, talaga, hindi yung mga kapatid. Sa araw na lalabas si Kuya Oliver, maging 1 million pa yan. Baka madagdagan yan kasi naiipon yung pera. So yun lang. So shoutout po sa inyong lahat. Hanggang dito lang guys ang aming reaction dito sa isa sa mga viral video ni Daddy Frankie. Shoutout po sa lahat ng Team Kalingap tsaka sa Daddy Frankie community. Mega love shoutout po sa inyo. Wow Life TV and Sims Light, paki-support Basta lang po. naniniwala ako na kay Daddy Frankie ang pera kasi safe and 100% ay may malasakit si Kuya Frankie sa tao na like, Oo alam mo naman. yon, yung iniisip niya pag gumaling to, meron siyang pwedeng panimula, meron Ang isang Daddy Frankie kasi, parang mga gaya nila ni Kuya Val. charity vlogger nga Siyempre, eh. kumbaga, sumikat ang pangalan Daddy Frankie, hindi sa mga content na mga mukbang, sigito, wala. Sumikat ang Daddy Frankie nang dahil sa pagtulong sa mga kawang gawa. Yun. So, yun lamang guys. Kayo, comment down below kung sa tingin nyo sino ang may Dapat. karapatang
humawak ng pera. Comment down ni below Oliver. guys kung sino yung karapat dapat tumawak ng pera. Kung si Daddy Frankie ba or yung mga kapatid. Kasi basta ako, for me, Wow Life TV, iniisip ko, walang iba kundi si Daddy Frankie ang may karapatan nang humawak ng pera ni Oliver. So yun lang yun. Para pag dumating yung tamang panahon na magaling na si Oliver, so maibibigay ni Daddy Frankie yung mismong pera. Meron siya magamit. Meron siyang magamit. Malay mo, maragdagan pa ng mga sponsors yan, di ba? So, may gamit lang siya Mas sa lahat. mabuti na maging isa siya sa mga team, Daddy Frankie. Malay mo, magiging isang Para team pa yan. Mas masubaybayan pa Oh, lalo. Team Daddy Frankie, Kasi di ba? alam mo yun, baka galing doon, baka kailangan pa niya ng aftercare. Mm-mm. Kasi kung didiretso sa nila, sa pamilya, I doubt it. Kasi baka meron pa yung mga relapse moment, baka meron pa yung mga ganun. Di ba? Delikado pa din, di ba? Oo naman. So, So, sa pamilya kasi, dahil sa sitwasyon nga na lahat sila busy din siguro. Sa may mga kanya-kanyang paghahanap pamilya ng na kasi. sa trabaho Oo. nila para makakain din. So, hindi talaga nila yan matutukan si Oliver. Tamang mabigyan na pagkain. Oo. Pero sana man lang, kahit man lang maglinis sana. Something like linisan kasi basta one thing sa another another topic talaga kasi ang topic natin about dun sa pera na dun sa nag-comment nagngangalang si Angelo. So yun lang yun. Basta ulitin ko lang din itong comment ni Angelo, andun na yung may duda siya kay Daddy Frankie or walang tiwala. Yun lang, para daw magamit yung pera, ibigay din daw sa mga kapatid, sa kanyang mga kapinsan. For me, no way. Kasi naipon ang pera na yan, hindi para sa kanyang mga kapatid or kahit mga sino-sino, para yan kay Oliver. So yun lang yun. So maraming salamat guys sa mga nag-like and share. Thank you very much po. Salamat po sa suporta niyo. Comment down below guys kung ano yung masasabi niyo. Babush!